Nasa ilalim na ng state of calamity ang lalawigan ng Masbate dahil sa bagyong Opong. Matindi rin ang iniwang pinsala ng bagyo sa Romblon. Ayon sa NDRRMC, umabot na sa 19 ang naitalang nasawi dahil sa mga bagyong Opong, Nando at Mirasol at sa ulang dala ng habagat. Nakatutok si JP Soriano. Halos wala nang makita sa kalsadang ito sa Romblon kahapon habang humahagupit ang bagyong Opong. 2 beses naglandfall ang bagyo sa Romblon. Ramdam ang bagsik ng hangin at ulan. Sa Calatrava ay winasiwas ng hangin ang mga puno't halaman. Tuklap nga maging bubong ng kapilyang ito. Kita rin ang bagsik ng bagyo sa paligid ng Kapitolyo. Ang mga tauhan ng Coast Guard Substation San Agustin, hindi alintana ang lakas ng ulan at mga alon habang inililikas ang mga taga San Agustin. Sinagip din ng PCG ang isang senior citizen na natrap sa kanyang bahay sa gitna ng baha sa Odyongan. Ilang paaralan din ang nawasak. May mga classroom na wala ng kisame. May iba namang hindi na mapapakinabangan matapos buwagin ng malakas na ulan at hangin. Patuloy na inaalam ng DepEd Romblon ang lawak ng pinsala sa mga paaralan sa lalawigan. Ang Romblon Provincial Police Office sinimulan na ang clearing operation sa ilang barangay. Balik normal din ang biyahe ng mga sasakyang pandagat ayon sa Romblon Public Information Office. Ang DSWD target puntahan ng Romblon, gayon din ang Masbate na sinalanta rin ng bagyo. Nagpabahari ng bagyong Opong sa Antique. Sa gitna ng awat baywang na baha sa Kulasi, nagbangka ang mga residente at may nagbalsa ng ilang motorsiklo. Isang dike din ang nasira. Ayon sa Disaster Risk Reduction and Management Office ng Region 6, nasa 11,000 individual ang apektado ng pagbaha sa lalawigan. Isa ang naiulat na nawawala. Sa Aklan naman, nasa state of calamity dahil sa bagyo ang bayan ng Ibahay. Sa datos ng Region 6 DRRMO, mahigit 16,000 individual ang apektado ng baha sa Aklan. Mahigit 70 barangay naman ang binaha. Hagip din ang bagsik ng bagyo kahit ang mga lugar sa Luzon na hindi direktang tinamaan, tulad ng Macabebe, Pampanga, na ang mga kalsada binura ng baha. Sa Laguna, binaha ang ilang barangay kasunod ng malakas na pag-ulan at pag-apaw ng Laguna de Bay. Para sa GMA Integrated News, JP Soriano, nakatutok 24 oras. Nagbanggaan sa Maynila ang isang motorsiklo at isang kotse. Aminado ang rider na nakainom siya. Ang nahulikam na disgrasya sa pagtuto ni Jomer Apresto. Kuha yan sa bahagi ng Maceda Street sa Sampaloc, Maynila, mag-aalas 11 kagabi. Ilang saglit lang, isang motorcycle rider ang tumilapon matapos siyang bumunggo sa isang kotse. Tumagal din ng ilang minuto bago naitayo ang rider at nabigyan ng baunang lunas ng mga rescue volunteer. Ayon sa first responder na si Hernan, nagtamo ng matinding tama sa kanang bahagi ng ulo ang biktima. Pagdating namin, wound cleaning po kami agad. And then control bleeding po sa ulo kasi meron po siyang laceration sa ulo. Malala po yung tama po niya na yun. Kwento daw ng biktima sa kanila, galing siya ng Caloocan City at pauwi na sana sa Montalban, Rizal. Aminado raw ang rider na nakainom siya. Lasing po siya kung ano siya sabi niya. Hindi niya rin po alam kung nasan yung wallet niya. Posibleng hindi rin daw suot ng biktima ang kanyang helmet na tumalsik noong mangyari ang aksidente. Gising. Pau. Bagamat agad na isakay sa ambulansya ang biktima, hindi siya agad na isugod sa ospital dahil hinintay pa ang kanyang mga kaanak mula sa Montalban, Rizal. Kwento naman ng driver ng nabanggang sasakyan, pakaliwa siya sa Simeon Street nang biglang sumulpot ang rider. Mabilis yung takbo niya, kaya layo nung tinalsikan niya. Nasa gitna na ako kaya yung tama ko nandun sa harapan. Handa daw siyang makipagtulungan sa mga otoridad. Dinala siya sa istasyon ng pulisya maging ang mga sasakyan na naaksidente para sa gagawing investigasyon. Para sa GMA Integrated News, Jomer Apresto, nakatutok 24 oras.
Hindi pa po malinaw sa ngayon kung tinanggap na ng Malacanang ang pagbibitiw ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong bilang Special Advisor ng ICI o Independent Commission for Infrastructure. Yan po ay kahit palasyo mismo ang nagpa-review sa pagtalaga sa kanya. Nakatutok si Jonathan Andal. Mayor Benji Magalong, Special Advisor, and who will act as investigator for the ICI. 2 linggo matapos i-anunsyo ang magiging papel ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong sa ICI o Independent Commission for Infrastructure, iba na ang sinabi ng palasyo kahapon. Liliwanagin po natin, ang pagtalaga po sa kanya ng Pangulo ay bilang Special Advisor at hindi po lead investigator or in any other form na pag-iimbestiga. Kinagabihan, nag-resign si Magalong sa ICI. Sabi niya sa liham na ipinadala kay Pangulong Bongbong Marcos ang pahayag daw ng palasyo tungkol sa kanyang trabaho na taliwas daw sa nakasaad sa kanyang appointment ay nagpapahina raw sa tungkulin at mandatong ipinagkatiwala sa kanya. Nagkaroon na rin daw ng duda sa kanya bilang bahagi ng ICI. Naging malinaw niya na hindi na kailangan ng kanyang serbisyo. Kahapon ng umaga, nag-sorry si Magalong sa mga taga Baguio dahil naging busy raw siya sa ICI. Ang pahayag na ito ni Magalong binanggit ni Yusek Castro sa kanyang briefing kahapon nang i-anunsyo niyang pina-review ni Pangulong Bongbong Marcos sa legal team ang pagtalaga kay Magalong. Binanggit din ni Yusek Castro na may mga puna ng pagbibigay kay Magalong ng trabaho bilang ICI Special Advisor habang siya ay mayor. Sabi ng isang labor group, labag sa konstitusyon ang 2 trabahong binigay kay Magalong. Nakasaad daw kasi sa Section 7 Article 9B na ipinagbabawal ang mga nahalal na opisyal na ma-appoint sa kahit anong opisina ng gobyerno habang sila'y nasa termino pa, maliban na lang kung payagan ng batas o required sa hinihinging trabaho ng kanilang posisyon. Binanggit din ng palasyo kahapon ang puna na posibleng umanong may conflict of interest lalo't may tennis court at parking area project sa Baguio na ang kontraktor ay St. Gerard Construction Company, kumpanyang pag-aari ng mag-asawang Sara at Curly Discaya na sangkot sa mga maanumaliyang proyekto sa gobyerno. Dati nang sinabi ni Magalong na ang proyekto maayos na isagawa at alinsunod sa batas. Nilinaw din muli ni Magalong sa kanyang pahayag kanina na walang conflict of interest. Nagbitiw raw siya para protektahan ang integridad ng ICI. Anya, hindi madali ang magbitiw pero naniniwala siyang kailangan niya itong gawin. Kahit wala na siya sa ICI, itutuloy niya ang laban kontra korupsyon. Hindi pa sinasabi ng palasyo kung tinanggap na ba ng Pangulo ang resignation ni Magalong. Pero sabi ni Secretary Dave Gomez ng Presidential Communications Office, nakalulungkot ang pagbibitiw ng alkalde sa ICI. Giit ni Gomez, mas mataas sa kahit na sino ang hinihingi ng taong bayan mula sa ICI. Iginagalang daw ng palasyo ang independence ng komisyon at dapat daw hayaan ito sa pagganap ng kanilang mandato. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal, nakatutok, 24 oras. Dagdag bawas sa presyo ng petrolyo ang aasahan sa susunod na linggo. Sa tansya ng kumpanyang Unioil, 60 hanggang 80 sentimo ang posibleng dagdag sa kada litro ng diesel. Pero sa gasolina, posible ang bawas na 20 hanggang 40 sentimo. Ayon sa Oil Industry Management Bureau, ilan sa nakikitang dahilan sa galaw ng presyuhan ngayon ay ang banta ng Amerika na patawan ng taripa ang mga bansa sa Europa na bibili ng langis ng Russia. At ang dagdag na supply ng langis ngayong nag-e-export na rin ang Iraq.